for so long. I'm all out of love. What am I without you? Focus ka sa akin. So, tapos ako mag abs day. As usual, tayo ay magka-cardio. Ngayon, pwede natin gawin is mag-review tayo ng mga notes ko for my previous book na nabasa. So, naisip ko to para, transferring of knowledge. Kasi, natutunan ko lang din naman sa iba to eh. So, investment ko lang naman is like 500 to 1,000 pesos na worth ng libro. So, itong share ko sa inyo ngayon is Mindset Secrets for Winning ni Mark Minervini. So, si Mark Minervini is a champion trader, stocks trader sa US. I don't know ilang beses na siya, pero marami harap. 3 times ata. Okay. So, babasahin ko isa-isa, tapos tingnan natin kung ano yung mapupulot natin na aral. So, napili ko tong book na ito habang naglalaro Kasi, yun nga, ma-apply natin to sa bodybuilding. Yung mga actually sa lahat ng aspect ng buhay ma-apply itong learnings ko dito. So it is some sort of review na rin habang sinishare ko sa iyo. So parang yun nga, dual purpose, di ba? Plus content din. Yan. Introduction. The human body, ito nga, sorry. Daming intro na. By the way, itong kaya ako ginajot down yung notes before. Just because, parang ganito, para may mababalikan ako. So, important yun kasi hindi mo naman pwedeng i-trust lang sa memory mo na makakabisado mo lahat. Lahat ng natutunan mo sa libro. So, aside from jotting down, kailangan mo rin i-apply sa buhay mo para hindi sayang yung knowledge. Diba? Sabi nila, knowledge is power, pero knowledge is power when applied. So, kailangan mo siyang i-apply sa tunay na buhay, diba? It's just a textbook. Kung hindi mo i-apply sa buhay mo. Okay? Introduction. The human body has its natural limits. The mind's potential is unlimited. O, diba? So, dito, ang ma-deduce natin na learning agad, yung katawan natin may limitation, pero this one, it's infinite. Kahit anong isipin mo, kaya mong gawin. Diba? So, tama nga naman kasi sabi nga din ni Coach, kapag iniisip mo na hindi mo na kayang buhatin, hindi mo talaga mabuhat. Yan. Pero once na inisip mo na kaya mong buhatin, you'll go further dun sa exhaustion mo. Yan. Okay. So, by changing your thinking, you can transform your life. Okay? Success is feeling accomplished and purposeful as you live the life you've always imagined. Yun. So, yun nga, success for me. Hindi siya about sa dami ng pera mo sa bangko, sa dami ng sasakyan, sa quality ng buhay mo, ng lifestyle mo. Success is kapag nakuha mo yung or na-attain mo yung gusto mong buhay na inimagine mo lang before. For example, ako, ang success for me is kapag
nasa beach house kami, picture this na lang pag nasa beach house kami, retirement home ko yun, sobrang peaceful, sobrang saya ng family ko, matanda na kami ni Camille, and wala kami iniisip na problema about sa pera, about sa sakit, and yung mga anak ko, may anak na rin, and they're happy with their marriage, with their spouse, and with their children, di ba? So, kumbaga, yun nga, siguro success for me is being worry-free sa lahat ng aspect ng buhay. So, ano ba yung mga aspect ng buhay na yun? Spiritual, physical, mental, emotional, financial. So, kasi, kaya ka success for me is because kampante ka na and comfortable ka na you already have everything that you need. You may not have everything that you want, pero lahat binigay na ni Lord. Lahat ng needs mo. And yung legacy mo, nag-continue, di ba? So, ito din yung purpose, bakit ko pinakwento to sa inyo. Para somehow, yung mga tutunan ko, it will continue and it will expand. So, kayo, let me know if it helps. And then, if you don't agree, you can disagree naman, just let me know. It's a continuous learning naman . And then, if you want to add something na meron akong sinabi, that will help other people then, di ba? So, that's how we expand our knowledge by sharing. Okay? Success is to know even one life has breath easier because you have lived yun. Ganda nun . Yun nga, yung hindi lang siya basta summary. Yung mga nakasulat dito, yun yung mga nagkaroon ng impact para sa akin. Yung mga tumatak talaga sa utak ko. And yung mga phrases or sentences na sa tingin ko ma-apply ko talaga sa buhay ko. So yun, sabi dito, success is to know even one life has breath easier because you have lived. So sabihin, success is may natulungan kang ibang tao. Diba kanina sabi ko, legacy. So once we say na legacy, ibig sabihin, meron kang natulungang ibang tao. Meron kang mas napadaling buhay. So yun, ang ganda nun kasi kahit simpleng tao ka, you don't have everything in the world. Pero pinapagaan mo yung buhay ng isang tao. At mahalagang word dito breathe easier. So, if you have someone who is sad or depressed or may pinagdadaanan, di ba? It's already a success. Di ba? Dinamayan mo yung kaibigan mo. Hindi mo man mabigay yung pinaka-best na advice sa kanya. Pero you were there to comfort or just to listen, even to listen nga . Malaking bagay yung pakikinig. Diba? Ang ganda nun. Sabi dito, there is more to life than your current circumstances. Yes. So parang sinasabi nun dito, bigger nawala ako sa thought. Kumbaga, mas marami ka pang pwedeng ma-experience sa buhay compare sa pinagdadaanan mo ngayon. Like share ko dati, sobrang lungkot ko nung nag-work pa ako sa Siam. Kasi single pa ako, wala pang family. Sabi ko, eto na ba yun? Parang
nabubuhay na lang ako para kumita ng pera, magbayad ng bills, magbigay ng pera sa magulang ko. Yun na lang ba? Yun lang ba ang purpose ko? So, sabi ko, parang enough na ata yung 23 years para sa akin. Ayoko nang mabuhay. Ganun. Dumating na ako sa point na ganun. So, itong phrase na to, sinasabi. Kumbaga, parang yun nga, sinabi ko nga na parang enough na yung 23 years dahil sa tingin ko yung pinagdadaanan ko. Walang napupuntahan. Diba? Pero, if I stop myself or if I stop breathing from that moment, hindi ko na mararanasan yung next 6 years, which is the best 6 years of my life. Kasi, nagkaroon ako ng Camille, ng Ellie, ng Arya, Luna, and Mina. Ang dami ko pang na-experience right after that. So, mabuti, tinuloy ko pa rin mabuhay. So, yun. Continue on living lang, guys. Gano'n man kabigat yan, gano'ng kasakit, the Lord is bigger than that. Mas may magandang plano siya sa'yo. Inibigay niya lang yan sa'yo para tumatag ka. Yeah. Ang ganda nun. If you cannot tell everyone what you have been doing, your doing has been worthless. Yun. Ang ganda rin nun. Kasi, for example, gumagawa ka ng masama, nambababae ka, addicted ka sa banned substances, sa drugs, mapatay ka ng tao. If you cannot tell it to everyone, to your friends, to your family, even to your colleagues, walang kwenta yun. Parang naglalaro ka lang sa buhay, di ba? Meron kasabihan sa How I Met Your Mother, di ba? Parang something like that. Parang if your friends are not there to witness it, parang ganun. It's not legendary. Tama ba? Hindi ko alam yung exact pero parang ganun yung thought na kung hindi may experience or malalaman ng mga tao sa paligid mo yung ginagawa mo, it's not gonna be legendary. Hindi yun malupit. It's not worth sharing. So, kung may ginagawa ka sa tingin mo na ikakahiya mo or ikakahiya ka ng mga taong pagsasabihan mo nun, tigil mo na yan. It's not worth it. Okay? Chapter 1. When we align our thinking and our actions with supported beliefs, we become empowered. Yun. Ganda nun. Kapag tugma daw yung iniisip mo at ginagawa mo with supported beliefs, we become empowered. For example, itong sa gym, di ba? Yung mental ko, gusto kong maging shredded. So, yung action ko, naka-align doon, araw-araw ka nag-gym. And araw-araw kong kumakain ng nutritious food or nutrient-dense food. And yung beliefs, yun yung mga science-backed studies na kapag kumain ka ng maraming protein, it will help you build muscle, it will help you recover more, and with bigger muscle, you have fighting chance for survival. Diba? We are masters of our own perception. Yeah. Kasi, the thought is only as good as the one thinking. Tayo mismo, yung magdidikta kung ano yung reality natin. So, it can be a good thing or bad thing. Kasi, if you warp your reality,
based on the wrong perception. Di ba? Kahibangan na yun. And you don't look at the facts and the evidences in front of you. So yeah, you really need to align your perception correctly. Para yung kalalabasan mo sa buhay mo is maganda rin. Kasi if you keep on telling lies sa sarili mo, anong patutunguhan mo? Niloloko mo lang sarili mo. Hingal pa rin ako sa 5. Kailan kaya makaka-adapt yung lungs ko dito? Pero this week pa lang naman namin yung start to eh. Siguro by next week, naka 150 heart rate ako. Usually 140 eh. Pero pag nasasanay nga, mas dumadali. Kasi nag-a-adapt yung body. Matalino yung body mo. Huwag yung maliitin yung katawan nyo. Nakaka-adapt yan sa certain difficulties. Okay? Next. Nothing in life has any meaning except the meaning we gave it. Oof. Ito naman. Tayo lang nagbibigay ng halaga or value or meaning sa mga bagay. Itong fitness, for others, it's useless. Pero sa akin, it is a very huge part of my life. Kasi, this is for long term eh. So, yun yung value na binibigay ko sa kanya. If I do this, the result will come out and will benefit me in the future. Diba? Pero for others, ay, papawis lang naman yan eh. Anong papala ko dyan? Hindi ko naman gusto pakita yung katawan ko sa ibang tao. So yun, kapag negative things, inisip mo, wala talaga, hindi mo talaga magugustuhan yan. So, lesson dito, kung gusto mong may ma-achieve, you have to give meaning doon sa bagay na yun. You have to really believe that it is worth it. Worthy of your time, your effort, your energy, your blood, sweat, and tears. Di ba? Next. We create our experiences. Yun. Yun nga, connected din siya sa sinabi kanina. Kasi, nga, laliman natin yung pag-iisip natin. So, halimbawa, natapilok ako. Maliit na bagay, di ba? So, it's nothing. Although you experience it, although nangyari yun sa'yo, pero hindi yun tumatak sa buhay mo. Pero, kung halimbawa natang twister ako din tipalok, wala ako Basta, yun, na ganun yung ankle mo. Pero, dinamdam mo, oh shit, masakit. Sira na yung araw ko. Tapos, sisisihin mo na lahat ng tao sa paligid mo. Lahat ng makasalamuha mo. Mainit na yung ulo mo. Uy, ayoko sa'yo. Ano mo? Buisit ka. Mga ganun ka na, diba? So, dahil doon sa small event na yun, 2 different outcomes. Kapag binigyan mo siya ng malalang connotation, magkakaroon ng negative experience sa buhay mo for that day. Pero pag shinrag off mo lang, accident happens. And then you move on to the next following events of your life. Diba? Yun yung naiisip ko dito. Na we create our own experiences. Iniisip natin, tayo yung may control, kung ano yung may deep impact sa atin, ano yung pwedeng i-shrug off lang natin. Okay, next.
Nakahingal ah. There is no stress in the world. Just stressful thinking. Yun. Same lang din. Kung may bagay ka na bibigyan mo ng sobrang lalim ng meaning or yung negative na nangyari sa'yo, control mo yun eh. Kung yung reaction mo. Yung reaction mo, yun yung magdidikta kung stressful ba sa'yo o hindi. Example kanina, nagbayad ako ng tubig. Yung yung para sa dispenser namin. Walang panukli. So, di ba, parang naman, obliged naman sila dapat lang yung may panukli, di ba? Pero, two different na pwedeng mangyari. Mabwisit ako sa kanya, kasi umaga-umaga, wala kang panukli. Two, isipin mo, okay, next na lang, balikan ko na lang yung sukli sorry kasi maaga pa. First transaction mo pa lang, baka wala ka pang kita, wala ka pang sales, so wala kang bibigay na barya. So yun. Two different thinking. Isa, mabubwisit ka, ma-stress ka. Possible, masira yung araw mo. Two, sige, tanggapin mo na, baka meron ding other factors, bakit hindi siya capable magsukli. Yan. Maraming bagay na hindi naman stressful sa iba. Pero, sa iba, sobrang bigat na. So, it just depends kung paano natin tanggapin and paano tayo magre-react dun sa bagay na yun. So, kung ayaw mo ma-stress, let go of other things na not worth of your time. Ba, may nakaaway ka sa social media. Laugh it off. Marami lang naman madaldal sa social media pero kapag kaharap mo na, wala na, tamemen. Tawanan mo lang sila na parang tinotroll ka lang nila. Don't take it personally. Meron nga akong nabasa, sabi, if you have a problem with me, text it sa akin. So, kung wala kang number, you don't know me personally. Then you don't have the enough reason para magkaroon ka ng problema sa akin. Kasi we don't know each other personally. Diba? Okay. Same lang din. There is no fear, just fearful thoughts. So, yeah. Ako, gusto kong mag-cliff diving. Kasi para sa akin, thrill yun. Pero para sa iba, ayaw nila kasi baka hindi na sila lumutang pataas. Or baka mamali silang talon. Diba? Ako gusto ko lang kasi thrill. It's fun. Pero iba, iniisip, sasaktan sila. Malulunod sila. So yun. If you give those fearful thoughts dun sa isang gusto mong bagay, mapaparalyze ka lang din. Lalo mong hindi gagawin yung isang bagay. Kaya, yun siguro. If you wanna do something, think of the fun things. Ano yung mga benefit na makukuha mo dun? Kung how happy you will be after nun. Diba? Pero it works the other way din kapag yung gagawin mo masama. Sabi mo, sige, mambabae, thrill yan. Ang saya niyan. Feeling mo cool ka. So, diba? Nandun sa positive side eh. Pero, let's look at the fearful side. Sa kabila nun, pag nambabae ako, magalit yung Diyos. Magalit yung asawa ko, masasaktan yung asawa ko, masisira yung pamilya ko. Yun yung mga fear. So, yun din.
balikan natin, kung maganda yung gagawin mo, isipin mo yung mga positive things. Huwag mo isipin yung negative things. Pero pag pangit yung balak mo, may masama ka intensyon, isipin mo yung negative things para hindi matuloy. Huwag mo isipin yung positive things. Gets? We are the center of those feelings. Yeah. Yan, sabi ko kanina, di ba? Nasa control natin kung ano yung mararamdaman natin or yung magiging reaction natin. We alone decide what our personal experience means to us. Yeah. Same as din yung sinabi ko kanina about sa experience. So, nasa decision natin, nasa control natin, what makes us stressed or not stressed. Or what will affect our lives and not affect our lives. Next. Feelings do not just appear out of thin air. They are internally generated. Yeah. So yun nga. Nasa sa loobin din natin yun. Nasa mga chemicals din. If science-based ka. So, yeah, let's acknowledge na there are feelings na due to or factors na may chemical imbalances. Kaya nade-depress. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Hindi rin tayo pwedeng magsabi na, uy, huwag ka malungkot. Kasi, magaan lang yan. Iba-iba tayo ng circumstances. And iba-iba yung responses ng katawan natin to stressful events. So, what I'm saying is, ikaw ang may control nga. Ikaw ang bahala kung anong mararamdaman mo. Pero, disclaimer, merong factors din that can affect our control or ability to control those emotions. So, siguro, I'm only speaking of those people na walang ganong cases. So, if wala ka namang case na ganon, then wala ka ng excuse. Okay? All that is out there is raw, unformed data waiting to be interpreted by you. Yeah. Para kang para kang computer, ikaw lang nag-receive. Tapos, it really depends on you kung ano yung meaning nun. Diba? Since we cannot control others, they have no power to control us either. Correct. Yaan mo lang sila. Hindi ka nila makokontrol kung hindi mo sila bibigyan ng kapangyarihan, i-control ka. Diba? Halimbawa, merong negative na tao na gusto kang i-down. Madadown ka lang kapag binigyan mo ng proper response yung negative niyang ginagawa sa'yo. So, kung magpapa-affect ka sa kanya, binibigyan mo siya ng kapangyarihan na i-down ka. So, to bring that power back to you, huwag mo pansinin. Mawawalan sila ng kapangyarihan over you. Huwag mong pansinin. Yun lang. It's only the body you can put behind bars unless you imprison yourself. Yun. I think this phrase applies to addiction.
Not literal na kulungan. So, halimbawa kung meron kang past na hindi ma-let go, you're the one putting yourself behind the bars or prison nung nakaraan. No one can put you in that situation. Only yourself. Diba? In terms of addiction naman, well, madali lang to. Example, Yossi. Diba? Kung hindi mo tinry mag-Yossi at hindi mo ginusto or di mo nagustuhan yung Yossi, di ka naman ma-addict dun eh. Personal experience to ah. Dati nagsimula ako second year high school. Second year high school pa lang, nag-Yossi na ako. Siyempre, curiosity, bata. And then, ang sayap ng feeling na, uy, bawal to, pero ginagawa natin, cool natin. Diba? You're giving meaning behind it. Nung college naman, uy, parang pagod na ako sa pag-aaral. Yossi muna tayo, break muna tayo. Yossi break, di ba? Sa trabaho naman, ganoon din. Visit tong boss na to. Gusto ko munang mag-Yossi para kumalma ako. O kaya, after kumain, uy, sarap ng pagkain. Kailangan magpababa. Kailangan ng Yossi. Di ba? Ikaw lang yung nagbibigay ng meaning na yon. Bakit tuloy-tuloy ka pa rin doon sa addiction na yun? Pero once na gusto mong makawala, isipin mo yung mga negative things. Masira baga ako na ito. Kung nagmamarathon ka, hindi ako makakatakbo ng mabilis. Or hindi ako makakatakbo ng for a long period of time. Kung may pamilya ka, ay baka mahawa yung mga anak mo magkaroon ng pneumonia. Diba? Matatanggal mo naman yan sa sarili mo. Isipin mo lang yung mga negative things. Kaya mong makawala. You have the power and the key to get yourself out of that prison, which is addiction. Kaya mo yan. Ako, 2 years na akong walang nicotine. Ang ginawa kong technique, guys. Diba, Yossi, sabi ko, pangit na ng lasa na ito. Baho na ng bibig ko. So, nag-switch ako ng vape. Meron pa yung tank type eh. So, nakakapagod naman mag-refill. Slipat ako dun sa mga pads, yung mga disposable. Sabi ko, ang ginawa ko, pinili ko yung pinaka pangit na flavor para sa akin. Alam niyo yun. Bawa, kung matobacco ka, ayaw mo ng menthol, sumasakit yung dito mo. Kung menthol ka man, ayaw mo ng tobacco. Or the other way around. Gusto mo pastry, ayaw mo ng fruity. Pag gusto mo ng fruity, ayaw mo ng pastry. Bihira lang kilala ko na gusto lahat yun. Kasi kanya-kanya tayong preference eh. Pero nga, pinili ko yung maduduwal ako. Kada hipak ko. Ganon. Inubos ko yun for 1 month. So, 1 month akong dumuduwal. 1 month kong titiis yung ayaw na flavor. So, ginawa ko yun. New Year's Eve, sabi ko, that's it. Last na hipak. Tapon. Wala. Siguro hinahanap ko lang siya ng week or so. Pero wala eh. Ang dali lang mawala. Hindi ako naniniwala dati kasi tinry ko yung gradual. Dati nakaka 1 pack ako eh. Sabi ko, sige, 15 per day. Ginawa ko 7. Sabi ko, sige, okay, kaya. Gawang 3. Pero hindi eh. Pag na-stress ka na naman, if you give meaning to the stressful event, dadami na naman. O kaya, nagkaroon ka ng mga bagong barkada, bagong katrabaho na lakas din mag-Yossi. Ang lakas uminom. Eh, di mo papayossi ka na naman. Mapapalakas ka na naman mag-Yossi. So, it's a continuous cycle eh. Unless ikaw talaga sa sarili mo, bigyan mo ng
hard stop. Dati hindi ako naniniwala ng isang iglap, wala. Meron akong kaibigan, tatay niya gano'n daw. Hindi ako naniniwala. Pero, nakatulong na ang dami, yung dalawa kong driver, meron akong isang colleague na hindi nag-yoyosi. Sabi ko, oh, may iba pa palang tao na tingin ko mas stressful nga yung buhay nila pero hindi sila nag-re-resort sa mga ganong pampakalma. Sabi ko, baka kaya ko din, di ba? Yun, 2 years na. By the grace of God, salamat. Thank you, Lord. And currently, mag-1 year na rin ako sa April na sober. Walang alcohol. Ang sarap sa feeling, guys. It's so liberating. Parang literal. Baka wala ka talaga sa kulungan. You should try it. And you should do it. Ito. While you cannot change what occurred in the past, you can choose what it represents or mean to you. Oh, yun. Wala na tayong magagawa eh. What's done is done. What's happened, happened. Either magmukmuk ka, isipin mo, parusa sa akin to. Kasalanan ko to. Or, isipin mo, this is a lesson for me. Merong kailangan mabago sa buhay ko. Kaya, nangyari ito. Diba? Ganda nun. Ito. Secret to happiness. Nothing has any power to make you feel a certain way other than the power you give it by the meaning you assign. Yeah. Well, katulad lang din ng mga kanina. Pero nung stressful event, baliktad lang to. What will make you happy is directly correlates kung ano yung meaning na binibigay mo dun. For example, ang dami mong blessings. Yun nga, hindi ka na masaya kasi normal na siya eh. So, doon sa tao na bago pa lang niya makuha yung blessing na yun, sobrang saya, di ba? Pero, ikaw na araw-araw mo nang natatanggap, hindi ka na masaya. Kasi normal na siya eh. Yun. Kaya kailangan mo lang maging masaya or maging thankful para maging masaya. Kasi, isipin mo lang na you deserve nothing. Tanggalin mo lahat ng entitlement mo sa buhay. And sasaya ka. Kasi kapag tinanggal mo yung entitlement mo, sabi mo, I don't deserve this, but still, I have this. I received this. Then, sobrang pasalamat na, di ba? Babata kayo. 35 minutes na tayo. So, steady na. Sana mabawasan na yung hingal para makapagsalita na ng maayos. We're currently at 7,500 steps. Yung weekly average steps ko, nasa 9,1 pa lang. So, kailangan ko habulin. Kanina bago mag-workout, 20 minutes na ako na steady. Tingnan natin. Kasi goal nga namin 10K per day. So, in 1 week, dapat 10,000 or more yung average, diba? Kaso kahapon kasi, leg day, hindi na kami pinag-cardio ni coach. Okay, next. Saan na tayo? The point is not to replace official facts with different ones.
Hindi ko alam yung context nito, nakalimutan ko na. So, probably let's just skip it. Kasi magsabi tayo ng hindi ayon sa context. It's replacing or reusing the meaning of the fact. Siguro correlated nga siya sa meaning, yung kung ano yung meaning na binibigay mo. Siguro official fact. So, wag mo iwa-warp nga yung reality. It's replacing or revising the meaning of the fact. Pero parang ganun sinasabi Kaya ang mahirap din pala yung ganito lang, no? Hindi na masyadong buo yung context. We can modify our We can modify our representations of the past and transform the meaning in our minds from a crippling memory to a liberating truth. Ayan. Yun nga, you have two choices kung magmukmuk ka. Or sabihin mo sa sarili mo na this is a lesson. Sometimes when we look at our past from a different angle, we can transform clutter and confusion to clarity and understanding. Yeah. Yun nga, kapag inisip mo siya as lesson, doon mo siya mahihimay What went wrong, what could have been done better, and paano ma-avoid siguro? Kung hindi mo man siya ma-stop, how can we lessen the risk of repeating that? Diba? Ang ganda nun. Repeat this statement several times a day for the next week. Nothing has meaning except for the meaning I give it. So, yun yung action for the week. Nothing has meaning except for the meaning I give it. Yan. For example din, yung pabango. Adik ako sa pabango, guys. So, yun nga, ang binibigay kong meaning sa kanya is exploring ng different kinds of notes and the combination of other twists ng notes or tweak. Yun yung exploration para sa akin. And to that point, parang nagkaroon na ako ng overconsumption. Kasi, konti lang yung nagagamit ko. 1 spray, 2 sprays. Kahit sabi mong 10 sprays, 1 ml lang mababawas dyan. So, 1 ml kung halimbawa 100 ml sa isang bote. So, parang 100 days bago ko siya maubos kung 10 sprays lang ako. Diba? And I have like 150 to 200. So, a lifetime na nga yan. And maganda rin naman kasi, yun nga, justify ko na yun. This is real-time justification, giving meaning. Nagugustuhan na rin ng wife ko and yung anak ko. Pero para sa ibang tao, it's not necessary. Hindi rin naman necessity sa akin. Kasi ngayon, nagsasawa na rin ako. May ganoon din may cycle. Minsan, hype ka. Bili na bili. Pero, ma-realize mo, ang dami na pala, hindi ko magamit lahat. Stop muna, hiatus. Tapos bili ka na naman. Sa point ulit ako na nagsawa din ako. And, hindi nga ako, may araw na rin na hindi ako nagpapabango. Yun. So that's something that I need to work on. Kailangan ko tanggalin. Diba? Kaya ko na siguro tigilan yung pagbili. Kasi nababisit ako kapag may space pa. So may kailangan akong ilagay pa. So yan. So this is, I'm being very transparent sa inyo na yung sinasabi ko can be applicable din sa akin. And I am a work in progress. So may mga gusto rin akong baguhin sa buhay ko na
hindi ko pa magawa kasi ang dami kong binibigay na meaning behind it. Yun. So, masabi ko ba na nasa prison ako nung addiction sa pabango? Feeling ko hindi naman. Siguro nasa detention lang ako. Kasi dati, hindi lumilipas yung araw na wala akong nagagastos. Grabe. Umabot ako sa point na sa isang buwan nakagastos ako ng 300,000 sa pagbibili ng pabango. Ganon kalala. Siguro 2 months, naka half a million na ako. Ganon kalala yung addiction ko nun. Pero ngayon, siguro mga once or twice a month na lang ako bumibili and super baba. Let's say siguro sa 15 to 30,000 per month. Pero yan, kaya ko ba yung babaan ngayon? Imagine mo naman yung 300,000 sa 30,000. 10% na lang natira. Ang laking improvement na. So, give yourself some pat sa back. If mayroon kang progress sa bagay na gusto mong pigilan. Kasi, totoo, aminin natin, hindi siya madali talaga. Pero sinabi ko kanina tungkol sa Yossi, madali lang. Kasi, nalagpasan ko na, guys. Kaya sinasabi ko sa inyo na kaya. Yun. Life is a canvas and you get to choose what you put on that canvas to give it meaning. So, ang take ko dito, siguro, ikaw yung magdidikta, ano yung big picture kapag binalikan yung buhay mo, di ba? Though God is control. Pero what I'm saying is, ikaw yung magpipinta ng mga meaning sa mga nangyari sa buhay mo. Di ba? So kung si God, may plano na siya sa'yo, may canvas siya sa'yo, ikaw yung magpipinta na lang kung anong meaning, kung masaya ba to, masakit ba to, may natutunan ba ako, o pinarusahan lang ako. Ganun. Going back sa pabango, naisip ko lang, would I rather choose na hindi ako na-expose sa pabango para ma-avoid itong addiction na to? Feeling ko hindi rin kasi ang ganda ng storya. Kaya sinasabi ko sa kanya, everything has a reason. Dati kasi di ba agnostic ako. Who would have thought na sa pabango culture, pabango industry or community ko pa makikilala si Eman and si Ralph. Si Eman nagsabi na magbasa ako ng Bible. And then, si Ralph, a pastor, siya yung nagbigay naman sa akin ng Bible in exchange ng perfume. Kaya sabi ko, ayoko ibenta. Meron siyang hinahanap na pabango, yung sobrang rare kasi nun eh. That is the last piece sa Art of Scent sa Resorts World. Pangalan nun, Amouage Sunshine. Ayoko ibenta sa kanya. Kasi ang mahal nun eh, 16,000 bili ko. Sabi ko, sige, sa'yo na lang. Kasi collector siya eh. Tsaka ang ganda ng collection niya. Talagang very curated. Ang dami niyang amouage. So, alam mo talagang hindi niya i-resell or pagtitripan lang. Nandun yung love and passion niya nakikita. Sabi ko, kasi nakakonsensya siya, na ibibigay ko lang na walang bayad yan. Sabi ko, sige, para ma-lessen yung guilt mo, palit na lang tayo. Bila mo na lang ng Bible. Yun. So, ang ganda lang, if hindi ako na-expose sa pabango, hindi ko sila makikilala. Hindi ko rin, siguro, ewan ko
hindi ko masabi na mapapalapit ako kay God, kay Jesus, kundi dahil sa pabango. Ang ganda, di ba? So yeah, everything happens for a reason and God devises ways. He makes a way kahit sobrang napariwara ka na. He will make a way for you to come back to. So, yun nga, ikaw na lang magbigay ng meaning nun. Kapag nandun na nakita mo na yung path. Gusto ko bang mapalapit sa kanya o hindi? Think of the positive and the negative things. I-weigh mo yung mga pros and cons. Cons, siguro naisip ko, isipin ng mga tao, hypocrite ako kasi ang dami ko sinabing negative about kay God before. Tapos ngayon, puro positive things about kay God. Sabihin, mambaliw ako. Or brainwashed. Or, di ba, sikat nga yung puro may Bible verse, pero puro namang kalokohan sa politika, sa social media. Yun yung mga cons. Yung pros, bro, peace, assurance, salvation. Ang dami, bro. Ano mo lang kasi business owner ako so I'm a risk manager. So, i-weigh mo lang. Kung hindi totoo yung Diyos, namatay ka, hindi totoo yung Diyos, walang Diyos, sayang pinaniwala mo. Di ba? Pero, namatay ka, may Diyos, hindi ka naniwala. Mas masaklap yun. Di ba? Next. What one person perceives as a failure, another sees a valuable feedback and an opportunity to learn and improve. Yun, sabi ko sa kanino kanina. Diba? Pwede mong isipin na pinarusahan ka lang, pero reality, pwede mo rin isipin na baka lesson nga talaga yun. Ayun, learn and improve, diba? You can choose your own beliefs and condition yourself to go in the direction you want to go, to become the person you want to be. Yeah. Empower yourself with your beliefs and i-condition mo yung mind and body mo para mapunta ka sa bagay na gusto mong paroonan. So, ito, ginagawa ko ngayon, di ba? If you cling to your old fearful beliefs, you will never be able to courageously create the life you dreamed. Ulitin ko If you cling to your old fearful beliefs, you will never be able to courageously create the life you dreamed. Yeah. Actually, totoo yan kasi, di ba, employed naman ako before. Pandemic yun Tapos, syempre, walang guest sa hotel. Puro mga quarantine lang. So, hinati yung management. Kasi, di ba, front office ako, yung mga nag-check-in, check-out. Walang nag-check-in, check-out. So, nilipat kami sa mga ibang department, pinapili kami. Pinili ko housekeeping, specifically sa public area. So, in layman's term, janitor. Pinaganda lang na term. So, isipin mo, from front office to janitor. Diba? And sobrang chill lang nun kasi wala kang isipin na transactions, wala kang isipin na reports, puro ka lang linis. Dumating sa point na sobrang dali na lang talaga. Sobrang comfortable namin. So sabi ko, parang sarap na ito Kumikita ka, tapos linis lang ginagawa mo. Wala kang stress masyado. Tapos on time ka pa nakaka-uwi. So inisip ko lang,
ang saya nito ah. So, pero, sa kabila ng iniisip ko, tama pa ba to? Kasi, ang dali. Tapos, iniisip ko, balik kaya ako sa Pixelens. Kasi parang wala nang growth dito eh. Pero nakakatakot. Totoo yun. A leap of faith. Natatakot ako. Kasi, hindi ko nakilala yung mga tao. Hindi ko na alam yung sistema nila. Napag-iwanan na ako ng technology. Wala yung mga dati kong alam sa camera, sa lighting. Wala na yung mga yun. Ibang-iba na. Yung gimbal ko nga dati, yun pa yung mga weights. Hindi pa yung demotor na Ronin ngayon. So, ganun na ako napag-iwanan. Pero yun, tinake ko yung leap of faith na yun. And by God's grace, sobrang ganda ng result ngayon. So, very thankful din ako kay Kuya Job kasi sabi ko, ano lang, tagabuhat lang ako, tagabuhat ng ilaw, gano'n. Nilagay niya ako pataas ng pataas para makabisado ko yung mga ginagawa ng bawat isa. So yun, naging COO ako, Chief Operating Officer. So ang tinuturo ko nun, ang ginagawa ko nun, yung mga policies, mga SOP, standard operating procedure, tapos mga employee handbook, basta lahat ng internal. Yun yung ginagawa ko ng dati. Tapos hanggang sa ginawa na namin corporation, so I'm the corporate secretary and chief financial officer. So I'm now dealing with our accountant and our lawyer. So yun na yung ginagawa. And internal, HR, ang hindi ko lang mahawakan sales and marketing kasi yun yung talaga yung forte ni Kuya Job. Tinry ko pero iba eh. Ginagawa ko lang mga marketing yung pag-send ng email sa potential clients. Yan. Pero mostly nang ginagawa ko is puro about sa pera. About sa contracts. Yan. About sa mga pinapasa sa SEC, BIR, LGU. Yeah. That's it. Sana ulit tayo na wala ako. So yun nga, huwag kang matakot talaga. It's a leap of faith, sabi ni Miles Morales. Spider-Man, di ba? You'll never know gaano kaganda yung plano sa'yo kung hindi mo susubukan. You will remain a frightened child in the grown-up world. Yeah, yun. Yun yung magiging effect nun kung puro ka just keep it yourself, ayaw mo mag-grow, you don't want to go out and expand your knowledge, your skills, try new things, diba? Pero wag yung try nyo yung new things na bawal, ah. Baka try nyo, di pa ako nakapatay before. Pero, sige, patay. Huwag naman gano'n kasi hindi yun growth. Regress yun, hindi yung progress. Baliw ka pala eh. Huwag mong gagawin yan. Yan. A new way of thinking is always a necessary part of personal growth. Change your mindset. Change your life. 3 steps to recalibrating a belief. 1. Challenge and destabilize your old belief. 2. Introduce a new replacement belief. 3. Reinforce the new belief repeatedly. Okay? So sa number 1, yung change and establish your old belief. How is my current belief holding me back and limiting me? Yeah. Ano yung bagay na nag-hold back nga sa'yo? Takot, security, judgment ng ibang tao. Yan. So, na-identify natin. Introduce a new replacement belief. What new belief could I adopt that would empower me to do amazing things? A belief that would be in direct conflict with my limiting belief. So, pag babanggain mo sila. So, natatakot ka na ma-judge ng tao kaya ayaw mag-start ng content. Baka mali yung masabi mo.
Well, there's nothing wrong with that kasi kumbaga safety lang eh. Pero how would you know na tama or mali yung sinasabi mo kung di mo susubukan? So gawin mo, natakot ka na mag-content kasi baka mali. E di aralin mo kung ano yung tama, tapos i-content mo yung tama. Problem solved, di ba? Number 3, reinforce the new belief repeatedly. How can I validate and fortify this new belief? So, ginagawa mo na. So, tama na yung ginagawa mo. So, ano pa yung next level na pwede mo siyang ma-improve? And paano mo makakonvince yung sarili mo na to keep on going, di ba? Well, dagdag na dyan yung mga nanonood, kung may nag-agree sa'yo. And, yeah, apply another layer ng why. Dapat malalim yung why mo. Bakit mo ginagawa yan? Gusto mo lang ba mag-content dahil gusto mo maging tama lagi? Or gusto mo mag-content dahil gusto mo may mga matuto sa'yo? Diba? So, naka 10K steps na tayo. Hindi ko alam ilan pa ba gagawin ko para maging... Hindi kasi siya automatic naglilipat eh. Ay, hindi siya automatic na nag-average. We're still at 9,164. Anyway. Maka 1 hour na tayo. Mahaba pa to. Siguro sa mga next following days, no? Sige. Isa pa. Sige, tapusin lang natin yung page na to. If you keep hearing the same message back by the same behavior, eventually you believe it. Oh, totoo yan. Kahit lies. Double-edged sword siya eh. Kahit kasinungalingan, paulit-ulit mong sinasabi, eventually maniniwala ka na eh. Pero, lagi lang tayo doon sa positive things. Sa good things. Sa growth. So, for example, nung nag-start ako ng mag-gym, taba ako, 80 kilos. Ako yung tao na pag nakita mo, hindi masasabing healthy, of course. Pero, I keep on telling myself, I'm a healthy person, I'm a healthy person, I'm a healthy person. Eventually, naging fit ako. Diba? So, yun nga. Positive reinforcement. Paulit-ulit. Kaya ko to. Lalaki katawan ko. Gaganda katawan ko. Makakapag-compete ako. Makakapag-stage ako. Mananalo ako. Diba? The purpose of becoming self-aware is so that you no longer allow unwanted thoughts and emotion to pass by undetected. Kasi once you have a, kumbaga, guiding star, yun yung purpose mo eh. Diba? Nandun ka na nakafocus. Everything is just a distraction. Yeah, kaya maganda. Purpose talaga number 1. Yung why. Dapat malalim yung bakit mo. Bakit mo ginagawa to? Para kanino ba to? Para saan ba to? Anong katuturan nito? Anong outcome ba nito? Anong benefit nito? Ikaw lang makakasagot ng mga yan. If you want to shape your destiny, you must first dictate your life's narrative. Yeah. Kung gusto mong ma-figure out ano yung end game mo, kailangan step by step prior to that, ginagawa mo na yung mga yon. Kasi kung gusto mong makagraduate, for example, pero puro ka Dota, puro ka LOL, puro ka ML, wala namang masama. Ang masama doon, gusto mong makagraduate,
pero hindi ka nag-aaral. Puro ka laro. Maglaro ka, pero mag-aral ka. Gawin mo pa rin yung 80-20 principle. 80% aral, 20% laro. Hindi naman pwede 80% laro. Tapos gusto mong makagraduate on time. Pwede siya kung gusto mo puro laro, kung gusto mo maging esports player. Kung gusto yung maging career mo, di ba? Pero ang pangit naman nun puro ka laro. Tapos wala ka naman palang career doon. Hindi ka naman pala kumikita, hindi ka nag-stream. Hindi siya source of income. Parang ano lang, pleasure. Iba yung goal mo. So, hindi siya aligned, di ba? So, you really need to align your actions and your thoughts. By assuming control of how you think and communicate, you are rewriting your personal truth and rewiring your brain. Yeah. Para kang computer eh. You will design your thinking into something na magbe-benefit doon sa end goal mo. Diba? Your goal is to produce a new melody with a new message that represents the new you. Yeah. Dapat in sync talaga yung bagong ikaw or your future self sa ginagawa mo ngayon. So, yun. Naka 1 hour 8 minutes na tayo and 10,751 steps. Siguro bukas na lang ulit. Try ko na lang ulit maglakad sa labas. And then, sige, gawin natin 70 minutes. So, 70 minutes. Subusin ko to. Sana marami tayong mapulot na aral sa ganito. No? Mamaya na lang ako maglalaro. Bibili pa ako ng chicken. Meron ba akong pera? Guys, ang gastos mag-prep. Pagkain, supplements, bayad sa coach. Kaya kailangan prepared kayo sa budget kasi or may sponsor kayo. Kasi kung wala, parang hindi kayo financially prepared, baka mahirapan kayo i-continue or sustain. Financial, yung mental mo, emotional, lahat din eh. Spiritual, physical, lahat eh. Kailangan i-prepare mo talaga yung sarili mo with all those facets of life kapag nagpe-prep ka. So yun, naka-7 tayo. Thank you for watching. Tomorrow is Sunday. So Monday naman ulit. Thank you.